Magandang araw mga tropa. Ito nga pala yung araw na napadaan kami dito sa bentahan ng manok sa Lipa Auction. Kaya yung pinunta namin, tara samahan nyo ako, papakita ako sa inyo. Ang lupit dito, puro manok lang. Kala mo nga sa bungan, kala mo nag-uulutan sila. Eto, kita nyo tong una naming hawak. Gold sweater daw yan, binibenta ng 2.5, kaso tatluhan ng out. Ito naman, Kelso daw, 2.5 din daw. Marami kayong pagpipilian dito guys. Merong mga tagwa 1.5, meron nga 1,000 tsaka 900 eh. Depende sa quality ng manok. Ang dami nagbabagsak dito, mga iba't ibang lugar, basta part lang ng Calabarzon, ganyan, di ba? Nasa sa inyo na lang kung paano nyo ikilatisin yung manok. Pero tip lang sa inyo guys, pag namili kayo dito ng manok, dapat kilitisin nyo talaga ng sobra. Kasi minsan pag naiuwi nyo niya, saka mapapansin yung diferensya ng manok, di ba? Kaya nga nakadepende sa sa presyo. Sobrang daming pagpipilian dito, kaya na bahala mamili. Nga pala, located pala tong lugar na to na auction dito sa Lipa, sa likod lang ng SM. Kaya nagulat kami nung pagdaan namin, ano yung nagkukumpulan na yun? Kala namin merong labanang nagaganap, yung pala wala, bentahan pala ng mga manok, kasi dito pala nakalukit yung auction. Nga pala, yung ginawa namin pag-check sa manok is una, tinitignan namin yung pakpak kung baldado ba. Pangalawa, tinitignan namin yung daliri kung merong kabig daliri, di ba? Pangatlo, check namin yung buntot kung paling. Kasi may mga buntot ng manok na paling, di ba? Ang pangit tignan, di balanse. Pang-apat, pinapalakad namin baka kasi kaltis yung manok, di ba? Yung umuuga yung tuhod niya. Pang-lima, kung depende sa edad, kung naglalaban na talaga, kasi may mga matatandang manok na hindi naglalaban, di ba? Pero kung stag naman tas babago naglalaban, yun, pwede na yun. Meron din naman ayaw talaga maglaban. Pang-anim, kung Tagalog o Mestizo yung manok, check namin yan. Dito sa ganitong lugar, sa ganitong bentahan ng manok, dapat hindi kayo aasa sa mga sinasabi nila na bloodline, kasi walang kasiguraduhan yan, pare-parehas yan, kasi mga nagbebenta sila ng manok, pwede nilang sabihin ng lahi ng manok, Kelso, sweater, lemon, di ba? Walang nagsasabi ng totoo sa mga yan, kasi ang importante sa kanila makabenta. Ibang ang manok gaya nung mga nakikita namin, mga nakapikit na, kasi na-exhaust na yan sa biyahe, sa tagal ng oras, di ba? Meron din kasi nagbebenta dito sa galing pa sa iba't ibang parte ng Batangas, ng Calabarzon, Calamba, ayan, mga ganyan, Santo Tomas. Kaya mahihirapan talaga yung manok pagdating sa bentahan dito sa auction, parang pagod na, di ba? Doon mahihirapan silang ibenta yon, kasi parang stress yung manok, parang may sakit. Pero depende pa rin kung paano pagkakakilatis nyo, di ba? Nga pala, yung itong auction na to, nagbubukas to alas 4 ng hapon hanggang alas 8. Maximum na yung alas 8. Minsan hanggang alas 7 tapos na yung auction eh. Tapos ang araw naman ng auction is tuwing Sabado lang. Kaya tiyempo yung pagdaan namin dito, nakita namin may nagbebentahan ng manok, di ba? May auction. Napapunta kami. Syempre mahilig din kami mag-alaga ng manok eh. Nga pala, ang kasama ko dyan is si Kuya Ilson, pinsan niya ng aking girlfriend. Natagalan din kami mamili dito kasi yung iba kasi ang mahal din eh. Kahit gusto namin yung manok, talagang hindi namin makuha, hindi rin matawaran, kasi ang mahal din talaga ng iba. Kung may bawas man, kakaunti lang, 100, mga ganyan. Sa bagay, kung tatawad din naman kami, hindi naman din ganun kalaki, pero yung kaya lang din sana namin bilihin. Kasi alam din namin yung pagpapalaki ng manok, pag-aalaga ng manok, mahirap din talaga. Patuka pa lang kasi presyo na ng bigas eh, di ba? Madami din kilala dito na nagbebenta ng manok, may mga vlogger din dito eh. Kanina yung may hawak na binibentang tag na 900 lang na bulik, yung naka blue kanina, yung mukhang gigil na gigil, sikat yun sa YouTube eh, kasi kung ano-anong binibenta niya sa auction. Kasi di lang naman manok ang in-auction dito, minsan meron din mga baka, kambing, mga baboy, iba't ibang hayop. Lupit nga eh. Masarap dito mamili, lalo na pag naghahanap kayo ng panlaban lang talaga, yung panglingguhan, di ba? Dito na kayo pumunta, basta galingan nyo lang yung pagkilati sa manok, yun lang talaga. Pero ito lang masasabi ko dito, talagang may mga quality, meron hindi naman din quality, may mga tama lang. Ang kinagandahan dito, marami kang magiging kakilala, dahil nga ang daming manok eh. Syempre passion nyo yung manok, di ba? Breeding, naglalaban, mga ganyan, di ba? Ang dami mo makakasundo dyan, at saka nakakalibang, lalo na sa mga breeder ng manok, sa mga may hilig magbanok. Kahit di ka bibili, punta ka lang dyan, malilibang ka eh. Tapos kung may dala kang pera, makabili ka din, kasi marami kang makikitang magandang manok. Meron nga din kami dito nakita eh, Peruvian yung malaki. Basta manok, kahit anong manok, auction ng manok, dalhin mo dito, kahit Rhode Island pa yan, may bibili at may bibili yan. Pero kadalasan talagang binibili dito yung mga manok panabong. Sa sobrang dami ng manok dito, kaya na bahala, malulula na lang kayo. At uulitin ko sa inyo guys, nakalocated to sa likod
ng SM Lipa. Tapos nagbubukas lang sila tuwing Sabado. Tapos ang oras ng pagbubukas nila ay alas 4 ng hapon hanggang alas 8, maximum na alas 8. May pinuntahan lang naman kami, aksidente naming nadaanan to. Dito pala nakalocate to. Dati napapanood lang namin sa mga nagbablog, sa mga nag-YouTube, di ba? Tapos yun, pinuntahan namin. Ayos. Kaya ngayon, alam na namin yung lokasyon ng lugar nila. Kaya pag gusto namin bumili ng manok, pupunta na lang kami dito. Kasi dito, makikipagtawaran ka, makikipag-sales to ka, makikipagnegosyo ka, di ba? Ang dami din namin nakikitang vlogger dito kasi nga nakakatuwa pala dito. Kala mo naglalaban na sila, kala mo nag-uulutan na, yung pala nagbebentahan pala ng manok, di ba? Auction nga eh. Madami dito, sobrang daming manok. Meron pa nga 3, 10, 'di ba? 3, 10. Tapos meron namang isahan lang 2.5, 3.5, mga ganyan. Pinakamababa akong nakita, yung tag na 900, yung bulik na payat daw siya eh. Sabi tag pa lang, pero para sa akin X yung ganun para sa amin. Alam na namin yung pag ganun kababa naman ng presyo, 'di ba? Yung mga naghahanap diyan ng tagwa 1.5, dito na lang kayo pumunta, hindi yung babaratin nyo pa yung mga manok ng mga nasa backyard. Grabe kayo. Ang hirap-hirap mag-alaga kaya ng manok. Ang mahal kaya ng patoka, magkakasakit pa yan, iba vitamins pa yan. Tapos bibilin nyo lang 1.5. Kung gusto nyo ng mga 1.5 na manok, sa ganito na lang kayo pumunta, lalo na sa mga malalapit na lugar dito. Dito na lang kayo pumunta kasi marami kayong makukuha dito tagwa 1.5. Kung ayaw ibigay na kumpare mo yung manok niya ng 1.5, wag mo nang baratin, wag mo nang pilitin. Alam mo bakit? Kasi ang hirap mag-alaga ng manok. Sabi ko sa inyo, ang daming kalaban dyan, yung mga sakit. Tapos sisiw pa lang, papalakihin mo hanggang 7 months. Tas ano yun, di ba? 7 months, bibilin mo ng 1.5. Mahal nun. Hindi, joke lang. Pero kami dahil upon checking naman, gumaganon eh, no? Upon checking eh. Kami may nagustuhan naman din kami. Binabay, ayan, binabaing itim. Solid din, ang ganda ng katawan, bulto, tapos tagpa. 8 months pa lang, laban sa lahat. Binenta sa akin ng 1.5, oh, diba? Dito ka makakuha ng mga tagwa 1.5, oh. Quality din naman yung nakuha namin, oh. 1.5, binabae. Bulto yung katawan, ang ganda ng katawan niyan, 8 months pa lang. Diyan sa manok na binabae na yan, di na kami nakipagtawaran dyan. Bigla lang kasing dumating yan. Tapos nung nilabas sa bayong, yun na, sabi 1.5, hindi na namin tinawaran. Sa kanila na nanggaling mismo yung 1.5, eh. Kinuha na namin. 1.5 na yun, no? 1.5, di ba ganun mga gusto nyo yung tagwa 1.5 tas maganda. Kaya yan, kinuha na namin 1.5. Sulit naman din yung pagdaan namin, di naman kami na zero kahit talagang wala naman kami pakay bumili ng manok na pabili kami kasi may napusuan kaming isa. Dapat nga yan, madadagdagan pa yan, dalawa eh, kasi hindi namin matawaran yung iba talaga. Yung iba, out nila 3.5, kinukuha namin ng 3. Yung iba naman 3, kinukuha namin ng 2.8. Ayaw talaga eh, di ganun, di ba? Kukunti lang din naman diferensya tinatawad namin, ayaw ibigay, di doon tayo sa 1.5. Dito nga pauwi na kami, kita nyo binayong ko na yung binili naming binabaing manok. Another bilihan na naman ng manok unlock para sa aming mga mahihilig sa mga manok. Yun lang, pa-like and follow naman ng page ko na to para makapag-vlog pa ng malulupit na madami.